po ay matatagpuan po sa John chapter 19 verses 26 to 27. Sabay-sabay po natin basahin. Next po. Yung text po. Sabi po, when Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved is standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. So, yung sabi po dyan, yung third saying is, pabalik po dun sa unang slide. Woman, behold your son, behold your mother. Siguro po dahil ako, isa na akong ina, ako yung ginamit ng ating Diyos ngayon. Yes. So, last year po, sige po, pakita ko lang po yung statement. Sabi po, next po, a mother's strength is like a diamond, unbreakable and brilliant. So last year was a very challenging year for me. So, si Izzy po, 1 year and 9 months old pa lang nung tinakbo ako sa ospital. Tinakbo ako, sabi ko, hindi ako makahinga, akala ko katapusan ko na. Tapos, sinabi po sa akin ng doktor na inatake daw ako. So, being a mom, tapos maiiwan mo yung anak mo, akala mo katapusan mo na, ano yung papasok sa isip mo? So, ang dami pong pumasok sa isipan ko. Sabi ko, paano na kaya yung anak ko? Paano na yung asawa ko? Paano na yung mga may iwan ko sa buhay? So, napakahirap pong maging isang ina. Kaya po, si Mary, ang hirap po nung pinagdaanan niya kasi she took the risk na ginusto niya at inaccept niya na gamitin siya ng ating Diyos para magbigay ng buhay sa ating Savior. Kasi po, dati, nung mga panahon yun, kapag wala po kayong asawa, tapos nabuntis ka, syempre unfaithful ka na, unrighteous ka na. Pero siya kahit i-condemn siya, kahit magkaroon siya ng kahihiyan, ginamit po niya yung sarili niya upang magbigay po, magsilang ng sanggol para tupusin yung ating mga kasalanan. So in the first place po, alam na ni Mary na yung ipagbubuntis niya ay magiging Messiah, magiging Savior. And ang hirap pong magpalaki ng bata. Si Izzy magtitrip pa lang pero ang dami ko na napanood, ang dami ko nang nabasa, paano palakihin yung bata. May gentle parenting, ang hirap naman maging gentle, meron naman paluin mo para may takot sa'yo at lumaking may respeto. Pero sa lahat po nung yun, mahirap po talaga. Kaya si Mary, bilang isang magiging ina, grabe po yung sa part niya. Grabe sa part niya yan kasi alam niyang mawawala din si Jesus sa kanya. So, si Mary po, kahit po ganun yung pinagdaanan niya, alam niyang si Jesus ay magiging tagapagligtas natin. Amen? Amen. Sino po ang naniniwala na niligtas tayo ng ating Jesus? Amen. Amen. So, sa pagbubuntis po niya, tapos pinanganak na niya si Jesus, pinalaki niya, inalagaan niya. Tulad po ako, for example, may anak ako. Mahirap po na makitang may sakit yung anak mo. Mahirap din na makitang nahihirapan siya. So, si Mary po, nakita niya kung gaano kahirap. Pero naman niya sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Jesus na siya ang magliligtas sa atin. Anak ko yan, sa akin yan, hindi sa inyo. Pwede ganun yung sabihin niya eh. Pero she kept quiet kasi alam niya sa puso niya na pinagkatiwala lang si Jesus sa kanya ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. So, sa verse po na yan, sa kanina nating binasa, mahirap na makita po yung anak natin na nahihirapan. Pero may dahilan kung bakit pinahirapan si Jesus. At si Mary ay tinanggap naman niya yung challenge na yun sa kanya ni Lord. Sabi po dito, sa next slide po, meron po akong dalawang naaral dito sa text na to. So yung una po ay yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina.
kung grabe po magmahal ang ina sa kanyang mga anak, grabe din po yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Kasi po, being in so much pain, sobrang nasaktan si Lord sa ginagawa sa kanya. Papatayin siya, ipapako siya sa cross. Pero being in so much pain, He took an effort po na sabihin sa kanyang beloved na mother at saka beloved na disciple na si John na, "Woman, behold your son, behold your mother." So pinagkatiwala pa rin po niya yung ina niya sa kanyang pinaka-close, sa kanyang pinagkakatiwalaan at pinakamahal na disciple, which is si John. Kaya po, makikita po natin sa verse na to na hindi po niya kinalimutan yung kanyang earthly responsibility. Naging responsible pa rin po siya sa kanyang katungkulan bilang leader ng family. Kasi po kung mababasa ninyo, hindi po nabanggit si Joseph sa mga text na yan. So, ano po doon, wala po si Joseph. Sila lang po ni Mary at saka yung stepbrothers niya, yung half-brothers niya. So, next naman po na makikita dyan ay yung pagmamahal naman po ni Jesus sa kanyang mga minamahal sa atin. Next slide po. So, Jesus' love for His people. He's about to die for our sins, but know this. He can be a mother, he can be a sister, he can be any family member. Pero, hindi siya dapat ipako. Pero, ginampanan niya yung responsibility na yun para sa atin. Para tapusin yung mga kasalanan natin. Kaya po, wala na pong ibang makakagawa ng ipapako ka sa krus, kundi siya lamang. Kasi siya po yung ating Savior. Siya yung Messiah. Siya yung binigay ng ating Panginoon upang tustusin at tubusin yung ating mga kasalanan. Napakahirap po ng ginawa ni Jesus, pero grabe po yung pagmamahal na binigay niya sa atin. Kaya po niya yung nagawa dahil yung pagmamahal niya ay walang katumbas, walang hangganan. Kaya kahit tayo ay makasalanan, na tugunan yun dahil sa pagpako sa kanya sa krus. Amen po. So being a substitute, the one who is dying on that cross, who will pay for our sins, needs also a substitute. Kasi po, substitute siya para sa mga kasalanan natin eh. So siya, bilang isang anak ni Mary, kailangan niya din ng substitute na magkaroon ng mag-aalaga din kay Mary. And yun po, yung pinagkatiwala niya si Mary kay John. So, it's amazing po na while Jesus was dying for the world, He still cares for His mother. Amen. Di ba po? Grabe po yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Yes. Knowing na makakapiling niya si God talaga. Knowing na nandito siya sa earth dahil may responsibilidad lang siya. Grabe po yung pagmamahal niya sa ina niya. And ganun din naman po yung pagmamahal ni Mary sa kanyang anak na si Jesus. Yes. Also, I was amazed by Mary's faith and courage. Though she is suffering, nung nakapako na si Jesus sa cross, syempre she is suffering. She is hurting. She is in so much pain. Pero she still has her faith and courage. Grabe po yung pananampalataya niya at saka yung courage niya dahil hinarap niya yung ganun na gagawin sa anak niya. So just like you and me, alam po ni Mary na kailangan din niya ng tagapagligtas. Kaya po, hinayaan niya kung ano yung mangyari kay Jesus dahil alam niya sa sarili niya na una pa lang, si Jesus na ang ating magiging Savior. Amen. Kaya po naman, as we honor Mary, I also honor all the mothers here. Hindi lang dito, lahat ng nanay sa mundo. Kasi grabe po yung pinagdadaanan natin sa araw-araw. Sabihin na nilang OA yung nanay, pero pag naging nanay ka, magiging isa ka na rin sa OA. Di ba po? Kaya po, sa lahat po ng mga magulang, sa mga kabataan, hindi po madaling maging isang ina. Hindi rin madaling
magulang. Kaya po, ibibigay sa'yo ng Lord yung perfect timing kung kailan ka magkakaroon ng family, kung kailan ka magkakaroon ng anak. Huwag natin unahan si Lord. Kasi po, hindi mahirap talaga. Sa lahat po ng mga magulang, I salute you and I honor po you. Kasi po, mahirap po talaga. Yung last slide ko na po, as I conclude, sabi po dito, while at the cross, Mary was losing a son, but gaining a Savior. Amen. Hindi lang si Mary ang nag-gain ng Savior, kundi tayo. Yes. Kundi tayong lahat. Sabi nga po ni Ninong Alvin, sino dito yung naka-receive na ng salvation ni Lord, ng ating Panginoon. Amen? Kasi sobra-sobra po yung ginawa na yun. Grabe po yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya yun sa ating mga buhay. Yes. Tayo po ay makasalanan, tayo ay hindi karapat-dapat, pero kinatagpo tayo ng Diyos. Amen. Amen. Kinatagpo niya tayo upang tayo ay maligtas, tayo ay makasama niya sa paradise. Amen. Tayo ay pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya po, magpasalamat po tayo sa buhay ni Mary, sa buhay ni Jesus, kasi dahil sa kanila po, kung wala si Mary, walang mag-aanak kay Jesus. Hindi may ipapanganak si Jesus. Kung wala si Jesus, walang magliligtas sa atin. Wala tayong salvation. Kaya, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon at naway ipagamit po natin ang ating mga buhay para sa Kanya. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Naway ikaw ang nakita, Panginoon, at hindi ako, Lord. And salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga magulang na naririto. Salamat, Lord, sa gift of salvation. Ito ang greatest gift, Panginoon, na aming natanggap. Salamat, Lord, at kinatagpo mo kami. Kinatagpo mo ang aming mga puso. Patunay nga, Panginoon, na kami ay magpapagamit para sa inyo. Ang aming buhay ay ilalaan lamang namin para sa inyo, Panginoon, dahil grabe po kayo sa aming mga buhay. Napakabuti niyo, Panginoon. And Lord, naway, matunggan pa po namin ang mga winika ni Jesus, Panginoon, sa krus at hindi po kami antokin, Panginoon. Kayo lamang po ang aming itataas, idadakila, sa iyo lamang po kami magpupuri at magpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.